Another batch na naman ang pagbibreed namin ng aming mga beta at 7th batch na nga ito. At kung nakikita niyo, food tray ang ginagamit namin sa pagbibreed kasi mas visible yung mga fry kapag nag-free swim na sila. Buti na lang din at may poso kami at dito kami kumukuha ng tubig ng mga isda Pero kung nawasa naman lang ang tubig ninyo, ay pwede nyo namang i-stock yun ng 2 to 3 days at gamitin nyo na pwede na yun. Naglalagay din kami ng tuyong dahon ng talisay para ma-neutralize nga yung tubig at mga water plant. At ayan naman, plastic bottle lang yan na 1.5 at ginupit lang namin para paglagyan ng female beta. At ipapasilip ko sa inyo yung mga fry namin, yung mga tirahan nila na akala mo'y ang kalat-kalat, ang dumi-dumi, pero dyan sila nabubuhay talaga, oy. Ay pakiramdam ko nga, kapag pumupunta ako dyan, ay para akong nasa junk shop kasi itong mga ref tab ay galing sa junk shop. Binili pa talaga ng asawa ko yan para may paglagyan siya ng mga fry niya. At ito pala yung na-realize ko sa pagbibreed ng mga beta, ay na, makalat. At ang area naman na iyan ay yung tirahan ng mga breeder namin. O diba, akala mo basura? Diyan yung area na grinugroom namin sila at kinukondisyon para sa pagbibreed nila. At kitang-kita nyo naman yung ugat ng photos ay buhay na buhay. At bukod sa talisay leaf, ito rin yung mga tumutulong, yung mga water plant para maging healthy nga ang ating breeder beta. At dahil nga napansin na ng asawa ko na merong mga itlog na yung female black salmon namin ay isusubok nga raw niyang i-breed. At tingnan nyo naman, ang ganda-ganda ng kulay at napaka-healthy. At ito naman, hinuhuli na rin niya yung male beta namin. At parehas nga silang black samurai. Ay medyo kinabahan ako dyan ha, kasi tingnan nyo naman ang likot-likot ng beta at parang mahuhulog nga. At ito napansin na rin kasi ng asawa ko na marami na siyang create na bubble nest at ready na nga siya mag-alaga ng mga fry niya. At tinanggal na nga muna nila Kai yung plastic bottle na nakalagay sa gitna. Madali lang naman magpa-breed ng beta. Alam nyo kung anong mahirap yung magpalaki ng fry. Ay para ding tao na madaling gumawa pero mahirap magpalaki. Ganun ay naku, bakit ako napunta doon? At ito nga, binalik na nga niya yung plastic bottle na nilagay niya sa gitna at doon ilalagay naman yung female beta. At hindi rin yung pwedeng agad-agad mo na lang silang ipagtatabi. Ay naku, mag-aaway lang yan din. Kailangan muna kasi nilang makilala ang isa't isa, kumbaga familiarization. Ay, naku, nabulol. Pero dun sa separate tank nila, magkatabi yung tank nila, kaya siguro nakikilala na rin nila ang isa't isa. At ito yung time na ligawan muna bago isabak ba sa gera. At tingnan nyo yung ginagawa ng male beta, sunod-sunod siya dun sa baba. Kumbaga, nagpapapogi rin siya kasi ay na, ino-open din niya, nag-flare din yung mga buntot niya at fin. At wag ka mag-alala male beta, mahuhuli mo rin yan kasi wala namang pagtataguan yan. Katulad na lang yung mga napapanood natin sa balita ngayon na kasing tigas ng ulo niya, yung pagmumukha niya. Ay naku, napunta na naman ako sa ibang topic. At bago nga natin takpan yung food tray, maglalagay muna kami ng plastic bag at ice bag yung ginagamit namin. Ididikit lang natin dun sa food tray para hindi nga lumulutang-lutang kung saan-saan at dun sa ilalim ng ice bag dun mag-create yung male beta natin ng mga bubbles. At tatakpan nga muna natin kasi gusto rin nila ng privacy. At pagkatapos nga ng 30 minutos, ayan, binalikan namin at nag-create na nga yung male beta namin ng mga bubbles. At base nga sa experience ng asawa ko, pagkatapos ng 30 minutes to 1 hour, tinatanggal na niya yung pinaglagyan ng female beta. At nagiging successful naman yung way ng pagmimit nila kasi hindi naman sila nag-aaway. At kinabukasan, chinek namin ay ganyan na yung bubble nest ni male beta at sabi nga ng asawa ko, meron na raw mga itlog niya. Inalis na rin namin yung female beta kasi kakainin niya yung itlog. At after 5 days, babalikan namin ito at titingnan namin kung may mga fry na nag-free swim. At hanggang dito na lang muna ang aking video at salamat sa panonood.